Nadadama yung buong ASEAN at anong tingin nila sa Pilipinas? Basura talaga kayo. Ang tingin nila sa Pilipinas, mga tanga kayo. Nang maunlad na tayo dito, kayo ang magiging dahilan kung bakit nagkakagulo dito. Hindi nila sasabihin China naging dahilan. Hindi. Bakit? Dahil sa China, umunlad sila eh. Nadala tayong lahat sa pag-unlad eh. Natatakot sila magkagera eh. Oh. Kaya kung meron ka man, kung ano man ang meron ka, at pinahahalagahan mo yan, susunod lamang sa buhay mo, number one is, huwag magkagera. Huwag. Ano man ang dahilan, sino man kayo nagsasalita, yung lahat ng nagsasalita na, magigera, yung Chinese, ganyan, na water cannon, okay. Yung China may claim, Vietnam may claim, Brunei may claim, Malaysia, tayo may claim. May water cannon ka, water cannonin mo sila. Walang namamatay sa water cannon. Hindi yung water cannon ka, tapos pag water cannon ka, may dala kang 20 media. Parang sine, ano yan, shooting? Di ba? Opo. Mahirap paniwalaan eh. Kung malita akong tao eh. Pero kahit pa paano, meron kong konting isip. Diba? Water cannon ako, anong kala mo? Water cannon hindi kita. Pareho tayo may claim eh. Diba? Oh, sinuntok mo ako, suntukin kita. Hindi naman, buti sana kung nuclear bomb yung tinama mo sa akin. O kung nuclear bomb yung binomba mo sa akin, malulusaw na ako, tingnan natin kung anong gagawin ng Amerikano. Tingnan natin. Dahil yung mga bomba galing China, pwede naman umabot ng Alaska yun eh. Di naman malayo Alaska, di mo lang kailangan bombay ng New York. 15,000 kilometers away. Hindi naman yun ang kailangan mong bombahin eh. Yung Alaska lang, lipat mo lang. China, Korea, susunod, Alaska na. Di ba? Subukan yung magbomba ng isang glacier doon. Itong nuclear na ito, marunong mag-isip. Kung marunong mag-isip, hindi nila gagawin yun. Kasi pag nagpasabog ka ng ganyang bomba, after 2 weeks, pati ikaw, patay ka na rin. Delikado ang buhay natin. Alam mo, simple lang eh. Kung ako po tatanungin nyo, at ito hamak na maliit naman na kaisipan lang, ang masasabi ko lang ay ganito. Ang number one threat sa national security ng Pilipinas ay number one, ito number one, gutom. Gutom. Huwag natin hanapin yung threat sa labas manggaling, dito sa loob. Dito sa loob manggaling. Internal. Gutom? Gutom. Kamangmangan. Kamangmangan. Number 3, yung kalusugan. O hanap buhay. Yan mga apat na yan. Pag samasamahin nyo yan, yan ang national security issue natin. Kung gagawin natin, gusto ng mga tao, sila, kukunti lang sila ang kikita sa smuggling, kikita sila sa smuggling ng pagkain, smuggling ng kung ano man, kung asukal, bigas, sibuyas, bawang, kung ano man yung ini-smuggling na yan, kahit na iba't ibang kalakal pa. Yan ang national security issue. Huwag natin hahanapin natin doon sa iba para malihis tayo sa usapan dito sa ating bansa. Ha? Nakita ko, alam mo sa cellphone, may nagpapahiram ng pera. Kalating porsyento isang araw. Ha? Galit kayo sa 5-6? Yung 5-6, galit kayo sa 5-6? Makita mo, nandyan nakalagay sa cellphone. 0.5% a day ang kanilang interest. Pwede ka humiram ng 25,000 hanggang magkano. Kahit ilang minuto lang, mabibigay sa iyo ang pera. Kasi 0.5% a day. Nakita mo yan? Kung ibig sabihin, may kumakapit sa patalim. Ibig sabihin, ganyan na katindi yung sitwasyon. Pag nag-uusapan nyo, yung mga isla doon, yung mga bato doon, o kung ano man, buhangin, na hindi alam ng mga ibang Pilipino kung nasan yan, pero dito muna natin tingnan. Bakit? Isang putok lang. Preparatory school, yung high-tech na paaralan. Alam nyo, ma'am, nung narinig ko yan, pag pumasok daw yung mga estudyante, automatic daw nagtitext sa magulang na, oy, nakapasok na ang anak ninyo sa school. Tama po ba? Opo. Yun. Tama talaga. Hindi ako nakapag-aral dyan. Sayang, high-tech pa naman. Pero, ma'am, itong pag-aaral, mga foreign students, hindi ito bago sa ating Pilipinas siguro? Opo, naalala ko po, matagal na, no? Siguro, noong 1980s pa, maraming mga Iranian students, maraming Indian students, Pakistani students,
marami pong nag-aaral dito. Sa kasalukuyan, kung hindi po ako nagkakamali, no, machi-check rin natin ito sa CHED, sa ating Commission on Higher Education, na merong mahigit na 22,000 ang Indian students na nag-aaral dito, no? Tama. And I think that's a welcome opportunity for the schools that have them in their universities and colleges. Maganda rin karanasan ito para sa ating mga kabataan na meron silang kakasama na iba't ibang kultura, iba't ibang salita nila iba, pagkain nila iba, pero nandito sila, no? At maganda yan. Sa Baguio lang, alam ko, maraming foreign students. Sa Baguio lang, alam ko, yung mga iba, meron nang nagtayo ng negosyo. May isang tindahan dyan sa Portabaga, ang pangalan ay Namaste. At yung mga bata na yan ay galing sa Nepal. So marami tayong mga foreign students dito, and I welcome it, in fact. Kasi ayoko bansagan na foreign Chinese kung ano man sila. Hindi, walang ganon. Basta nanggaling sa iba't ibang dako ng mundo, nandito sila. Yan ay isang, parang pagkilala din, no, sa educational system natin na may tiwala sila sa ating kolehiyo. They're studying medicine here. These Indian students are enrolled in schools of medicine or colleges of medicine, no? So that means it is trusted yung kanilang pinag-aralan at pinagkakatiwalaan na balang araw sila ay magiging doktor at dito sila nag-aral. Tsaka automatic din yan, ma'am, pag parang kagaya din ng mga turista din siguro, na nakakatulong sa local community, or kung marami talagang mga kasi parang maituturing ko rin silang turista, kung considering pag-aaral lang yung rin nila dito, sa buong bansa, malaking tulong yan in terms of ekonomiya. Yeah, as a matter of fact, there was a time when maraming Hapon na nagpunta rito. Another time, wave naman puro Koreano naman ang mga nagiging turista, no? Pero kung titingnan natin, yung turista from China dito ay napakakonti. In other countries, they have like 2, 3, 4 million tourists from China. Sa atin, baka wala pang 400,000 yan eh. Pero mas malapit yung Pilipinas, ma'am, mas malapit po yung Pilipinas compared doon sa mga bansang marami ang mga Chinese, pero nagbubuhos ng pera ang mga Chinese doon sa mga lugar na yun imbis na sa atin. Oo nga, kasi alam nyo, pagka tayo ay nagbukas ng ating mga pintuan sa sari-saring klaseng tao, syempre may mahusay dyan, may masamang tao, may mabait, may hindi mabait, merong magalang, may hindi magalang. Parang Pilipino, pag nagpunta sa ibang bansa, may Pilipino walang hiya, may Pilipino masipag, may Pilipino tamad. Walang pagkakaiba yun sa kahit anong nationality, kasi ang tamad o walang hiya or mabait, marunong makitungo, wala naman prangkisa yan eh. Hindi naman franchise yan ng bawat anong klaseng uri ng tao, di ba? Pag tinignan nila sa Pilipino, nandun halimbawa sa mga plaza, sa mga park, ganyan, nagmamanicure, nagpe-pedicure, nagluluto ng pansit. Anong tingin mo doon sa Pilipinong ganon? Pero may Pilipino hindi ganon, di ba? Kaya ibig sabihin, ang tao sa mundo, hindi mahusay, mabait, ay alinsunod sa kanilang citizenship o kanilang nationality o kanilang dugo, di ba? Pero, opo. Kaya yung sinasabi natin na mga foreign students, kami sa Diliman Preparatory School, ang laking bagay na naitulong ng mga Korean students noon dati. Sabi lang, huwag kayo tatanggap ng Koreano kasi magulo sila. Wala naman ho kami naranasan magulo for 2 or 3 consecutive years. Ang valedictorian namin, Koreano. Sa Diliman Preparatory School. Yung pumasok sa amin na hindi marunong magsalita ng English, kundi yes and no. Yun lang alam nila. Okay. Pero naging valedictorian eh. Anong magagawa namin? Oo, tsaka malaking tulong din yan sa mga schools kasi gumaganda yung image dahil iisipin talaga, maganda pala yung dyan, maraming mga foreign students, parang foreign student friendly pala yung paaralan na yan, maganda. Gagastos sila ng... Bigyan ko na lang kayo ng halimbawa. Sabi ng statistika, 2% lang, 2% lang ang Chinese sa Amerika. 2%. Pero ang pumasok sa Harvard University, 30% Chinese. Oo nga.
Paano nangyari yun? Doon nga sa... Naalala ko nung panahon ni Trump, nung presidente siya, gusto niya i-ban yung mga foreign students. Ang umalma at nagdemanda, yung mga Ivy League na colleges. Bakit? Ano isusweldo nila sa teacher, ang mga professor nila kung aalisin nyo lahat ng foreign students sa mga Ivy League na university? Kung yung Amerikano mismo hindi makapasok sa university dahil kailangan pa nila ng magkaroon ng student loan, kailangan pa nila kung ano-ano, hindi pa sila makapasa sa mga exam. Anong gagawin ninyo kung nakakapasa sa mga exam ay galing China, galing India, galing Pilipinas, at galing sa ibang bansa? Hindi naman natin kasalanan yun, di ba? Batay nga sa pag-aaral, ma'am, ng UNESCO, yung nakita ko last time, 2023, ang China ang may parang leading nation na nagpapadala ng mga estudyante nila sa buong mundo, kung saan umaabot sa 1 milyon mahigit ang kanilang mga estudyante na nag-aaral sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ang Amerika ang nangunguna. Itong Amerika na laging dinidemonize ang China, pero silang may pinakamarami based na sa parang may tumatawag. Pero based sa datos, ma'am, umaabot sa 300,000 more or less ang mga estudyante nila doon, pero wala akong narinig na ikinabahala nila. Hindi, marami pong nagpupunta sa China para mag-aral ng Mandarin. Ang kadahilanan po nila ay in 10 years time, kung hindi ka marunong mag-Mandarin, hirap ka na dito magnegosyo sa mundo. I mean, yun ang kanilang forecast, kaya sila nag-aaral. Kaya itong pag-aaral ng salita, dati lahat ng tao kailangan marunong mag-Kastila. O may panahon lahat ng tao, halos yung mga, kung hindi ka pwedeng maging ambassador kung hindi ka marunong ng Pranses. O, di ba? O ngayon, umiikot lang yung mundo At saka, para sa akin, anong sama nun? Kung isang tao ay marunong ng 4, 5, 6, 7 salita, walang sama nun. Si Jose Rizal nga lang, ilang salita ang alam niya. Di ba? Ilang uri ng wika, ilang wika ang kaya ni Jose Rizal. So hindi yung kapanahonan natin, nung panahon pa niya, binibigyan na ng halaga yung paglalakbay, pakikipag-usap sa iba't ibang tao at iba't ibang kultura, pagkilala sa pagkakaiba ng iba't ibang kultura, pwede tayo magkaroon ng pagkakaisa. Pwede tayo magkaroon ng isipan na mas maunlad, na mas malaki, di ba? Dahil hindi ho pwedeng gusto natin isang bansa lang ang maunlad sa buong mundo. Lahat ng tao dapat magutom. Isang bansa lang ang pwedeng maging maunlad. Pag merong magiging maunlad na bansa, kailangan upakan natin yun, kailangan kalabanin natin. Tinaginawa ng Amerika sa Japan. Sa Japan, nung naalala ko, yung mga sumisikat dati, yung mga Toshiba, yung Honda, Toyota, dati hindi mo maririnig yan. Maririnig mo lang sa mga appliances, GE, Westinghouse, mga kotse na Cadillac o kaya Ford, Chrysler, Buick, mga ganyan na naririnig mo nung nagkaroon na ng Hapon, yung mga Hapon, umunlad, inupakan na Amerika yung Hapon Oo nga. O, di ba? Tsaka itong... katakot-takot ng upak ang ginawa nila hanggang sumubsob halos yung mga Hapon sa kanilang ekonomiya. Tsaka... Hapon maliit na bansa Ang Hapon maliit lang na bansa, kaya nilang ganyanin. Di ba? Tsaka ang nakapagtataka po, ma'am, na itong mga bansa na ito na mga lumalaki na, nagiging powerful na at nagiging sentro ng kalakalan, malapit lang sa Pilipinas. Ang nangyayari... Hindi ko natin kasalanan yun. Kaswertihan natin yun. Oo, pero parang ang nangyayari, dinidemonize sila at kumbaga ngayon, parang dumidistansya tayo, parang baliktad yata. Hindi kasi, hindi natin kasalanan na tayo ay nasa Southeast Asia. Hindi natin, parang tingnan ninyo, yung mga bansa nasa South America, malapit yan sa Amerika, Estados Unidos, ba't sila yung nahihirap na bansa? Bakit tayo, na nakadikit tayo dito, isang dagat lang ang naghihiwalay sa atin, nagkakagulo, kung hindi man ganyan, pero dito sa Southeast Asia, makikita mo, dito pinaka lahat ng uring kultura, lahat ng klaseng relihiyon nandito na walang nag-aaway. Siguro dito sa ating bandang lugar natin, meron tayong, sabihin na natin, 200 milyong Muslim. Okay? Meron din tayong, sabihin mo na, 100 milyong Katoliko o Kristiyano. Meron pa tayong, sari-sari klase tao dito Pero,
wala nagpapatayan. Tama. Hindi naman tayo ganun eh. Di ba? Doon sa Amerika, halos lahat yan Katoliko eh. Bibilang mo siguro sa isang tabo kung ilan na Muslim doon sa South America. Di ba? Yung Mexico na lang, isang ilog lang. Sa ibang lugar, isang pader lang. Tama. Ang distansya sa Amerika. Pero bakit hindi sila marunong mag-Ingles? Okay? Sila nandun, pero mahirap pa rin ang mga Meksikano. Pero dito sa China, nung lumaki at umunlad ang China, bakit yung Vietnam umunlad? Yung Cambodia umuunlad? Yung Malaysia umunlad? Thailand umunlad? Indonesia, lalo na, umunlad. Naungusan na tayo. Kahit na tayo. Dati ba, nandiyan ba yung Ortigas Center, BGC, yung mga building nakikita nyo, bawat syudad, ang daming malalaking building. Meron ba yan dati? Wala yan. So tayo, tanggapin man natin, o siraan man tayo ng husto ng mga kalaban na sasabihin, hindi tayo umuunlad, wala nangyari sa atin. Sandali lang. Tanungin nyo, dito na lang, sa lahat ng mga taga-media, sa lahat ng taga-opisina, sa lahat ng mga teacher, ngayon, may sariling kondo na. Dahil kung hindi mabibili ang mga kondo ng mga one-bedroom, studio, two-bedroom na yan, hindi magtatayo yung SMDC at DMCI ng ganyan. Palulugi sila dyan, di ba? Bakit sila tayo ng tayo? Lahat ng kanto pwede sakupin nila, lahat ng pwedeng bakanteng lote, tatayuan nila. Bakit? May bumibili. Tsaka yung ano rin, ma'am, yung traffic natin, mapapansin mo, hindi mga lumang mga sasakyan ang bumabaybay ngayon sa EDSA. Marami mga bago na. Alam nyo, kaya nga, ang sinasabi ko lang, wag tayo magmasamang loob kung yung mga ibang bansa umuunlad. Di ba? Kasi dati, pursado ka eh. Lahat ng kailangan mo dapat sa Amerika mo kunin. Ultimo sabon. Ano ba yung mga Lifebuoy, Safeguard, kung Dove, kung ano man yan. Doon galing yun eh, di ba? Ngayon, meron na yung mga Koreano. Wow, ang gaganda ng makeup nila. Glass skin. Hapon, na maganda. Sa Malaysia, magaganda yung tinda nila. Tama. Sa Indonesia, maganda yung tinda nila. Kapitbahay natin yun eh. Di ba? Ang sabi nga ng Kaya mga... umabot tayo sa level na dito sa ASEAN, lahat naghahalo-halo na nag-aaral dito. Kung ano-ano, marami akong kilala, Australiano, sa Singapore nag-aaral. O kaya mga ibang taga New Zealand, nandun sa Bangkok nag-aaral. Ang daming taga-Amerika, retirees, doon nagre-retire sa Thailand, dito nagre-retire sa Pilipinas, di ba? So, ibig sabihin, halo-halo na tayo dito, umunlad tayo. Ang ekonomiya ngayon ng Southeast Asia o ASEAN, tawagin natin sarili natin ASEAN, ay 6 times bigger than Europe. Dati pag sinabi mo Europe, wow, sindak na sindak tayo sa Europe, di ba? Laki ng Europe. Hindi po. We are 6 times the size of Europe. Kaya anong gawin nila? Ginugulo nila doon sa Europe? Ginugulo nila dito sa atin? Sino na nanalo dito? Ay yung gumagawa ng bala, gumagawa ng bombers, gumagawa ng nuclear weapons. Hindi tayo yun, ha? Oo, kasi itong China, ma'am, itong China kayang mabuhay ng walang gera eh. Yung parang... Alam mo, simple lang yan eh. Kung ikaw ay nakaranas ng isang katutak na uring gera, ayaw mo ng gera. Tama. Bakit? Kasi nakita nyo, yung sarili nyong magulang, sarili nyong kaibigan, sarili mo na napupulbus yan sa gera. Ngayon, yung mga tao na hindi nakakita ng gera, kunyari tayo, sabihin natin, yung generation ko, hindi ako nakaranas ng gera. Wow, lahat okay. Parang ayos lang lahat, oh. Wala kang problema. Tama. Di ba? Tama. Minsan, iba lang yung lasa ng pizza, hindi mo kakainin eh. Mga bata, yung mga bata ngayon, maiba lang yung lasa ng sandwich, ayaw na nila eh. Diba? So, hindi natin naranasan yung gano'n. Yung bansa katulad ng China, it's magmula pa nung 5,000 years, may struggle yan. Tama. Pati yung mga kaharian, kalaban kapwa kaharian, hanggang tatlong iba't ibang mga dynasty nag-away-away hanggang umabot na sa sinakop na sila ng lahat na maiisip nyo mga western na bansa, no? Sinakop na sila, pumunta dyan na yung mga Pranses, nandiyan na yung mga British. Sino bang nagtambak ng opium sa China? Tama. So, hanggat maaari, gulayin mo na yung buong bansa na yan para mabulok na sila. Lumaban sila, natalo sila sa opium war, kaya sabi na, sige, talo na kami. Give up na kami, ha? Talo na kami. Kunin nyo na yung Hong Kong. Yung malit na batay, maraming mangingisda dyan sa Hong Kong, inyo na yan. Di ba? Bago umabot ng 100 years, soli nyo yan sa amin.
O di, umakyat binaba ang bandila ng Hong Kong at inakyat yung bandila ng China or yung British bandila, bumaba. Umakyat yung bandila ng China, walang pumutok kahit na isang putok, isang baril, wala. Wala. Pero, wala namatay. Opo. Pero Senadora, maayos yan. Maayos yung transition na yan. Pero Senadora, ano nangyari? Opo. Maitanong ko lang po, kulang po ba ang Pilipinas sa pag-alala natin sa kasaysayan? Kasi madali tayong makalimot, maimpluwensyahan lang tayo, makakalimutan na natin yung iba. 'Di ba? Halimbawa, kagaya na lang dito sa US, grabing natin sa US, kumbaga tinitingala. Pero nakalimutan natin na minsan tayong inabuso ng bansang ito as compared dito sa China na walang ibang ginawa kundi magkalaka lang po sa ating bansa. Siguro hindi sa madaling makalimot. Pero mahirap tanggapin yung mapait na karanasan. Psychologically, mahirap tanggapin yan. At gusto natin tingnan, parang pinipili natin kalimutan yung mas mapapait na kahapon at umaasa tayo. Umaasa tayo, pagdadasal natin na magkaroon ng kapayapaan. Pagdadasal natin na mawala ang gutom. Pagdadasal natin na sana yung lahat ng tao hindi maging swapang at hindi maging magnanakaw. Diba? Pinagdadasal natin yan araw-araw. Gusto natin maging maayos yung ating pamumuhay. Kaya, at tayo'y madaling madala dun sa mga may dinadalang pabuya o may dinadalang pabor, may dinadalang regalo. Diba? So pagdating ng Amerikano, may chewing gum, may tsokolate, ganyan, dumating na ang aircon, dumating na kung ano dumating, mga nakikita natin. At syempre, yung propaganda noong panahon na yon ay napakaganda ng Amerika. Kaya madali kang mahulog ang kalooban. Maraming 1950s, mga profesional, doktor, mga nurse, mga inhinyero, nagpunta sa Amerika, magandang buhay, umunlad. No? Pero hindi laging ganun ang panahon. Kahit na magbago ang panahon, minsan hindi natin napapansin. Kasi parang na-stuck, nalubog tayo dun sa propaganda. At mas madaling tanggapin yung ganon. Kasi parang sinabi mo yung mga komunista yan, mga mamamatay tao, di ba? O kaya mga walang kwentang tao yan. Yung mga Amerikano, ayan, ay para sa kalayaan, para sa demokrasya. Ako naman kasi, kung ako naman ay para sa kalayaan at demokrasya, bakit ko gustong pulbusin? Tama. Lahat ng bansa na madaanan ko. Di ba? Ba't ganun? Well, baka sabihin nila, yung Iran, ganito sila. Yaan mo sila, nandun sila sa lugar nila eh. Ano ba ang kailangan mo sa Iran? Gusto mo swapangin yung kanilang langis? O, di ba? Kaya kung sino man ang tatayo at magsasabi na, yung langis natin ay para sa atin, ha? Yan. Yung langis natin sa Iran ay para sa taga-Iran. May gustong hindi taga-Iran na gusto sakupin, sabi, amin yan. Akin yan. Mapapatayin ko kayo kung hindi nyo kami pagbibigyan. Kung naging gano'n na yung sitwasyon, nagiging parang press release na lang yung demokrasya, press release na lang yun kasi hindi nangyayari yun, di ba? Maski sa South America, ganun. Yung mga leader ng South America na tumitindig para sa sarili nilang kapakanan, ayun, either makukudeta sila, ma-assassinate sila, papalitan mo yung gobyerno nila, o sasakupin mo sila, lulusubin mo sila, ganun lang yun. O kaya pupundohan mo yung kalaban nila. Pwede rin ganun. So kung ganun klaseng bansa, ibig sabihin kung hindi dahil sa pagpatay at dahil pagsira, ibig sabihin, wala ka palang pakinabang. Ito na lang, ngayon na lang, itong sabi nila, bawal ang TikTok. O yan, ha? Bawal ang TikTok sa Amerika, o bawal yung mga nagtitinda ng damit, ano ba yung mga Shein, yung mga, kung ano man yung mga nasa internet na binibili na damit, di ba? Namumurahin. Bawal ganyan, bawal ito, bawal, ayaw nila. Ibig sabihin, kailangan ba ang gobyerno ang magsabi, ano ang hindi pwede? Akala ko, sabi nila sa China, ganun, kaya komunista sila, ganito, ganyan. Pero, bakit yung mga pag sumakay ng tren 350 kilometro isang oras ang takbo ng tren. Di ba?
Wala naman sila napapatay sa ganon. Ang kung gusto lang natin, magkaroon ng tren na ganyan, siguro kaya nilang magtayo ng ganyan uri ng transportasyon. Diba? Kailangan ba natin yun? Nagagawa nila sa Afrika. Yung mga mahihirap sa Afrika ay ngayon, yung kanilang produkto ay nabibili sa iba't ibang lugar. Sa Afrika man o sa ibang lugar. Pero, hindi naman sinasabi na gagawan ko kayo ng pier, pero ang goods ninyo para sa amin lang. Hindi. Pero Senadora, sa ganito pong mga usapin na masyadong negatibo ang inilalagay sa utak sa tao dito sa China, parang hindi tayo nagiging professional, kumbaga parang nada-downgrade tayo, kumbaga baka isipin ng international community na masyadong kumbaga ay madaling mautuyang mga ang Pilipinas dahil diyan biruin mo ganyan lang na issue, dinamay na lahat-lahat, national security na lahat. Ang takot ko dito, Senadora, baka umabot sa punto na every time na dahil na ilagay sa isipan ng tao lahat na lang na makita na singkit, baka magalit sila, and to the point kung malaman itong lubos ng China, baka yung mga Pilipino natin doon sa mga teritoryo nila, baka pauwiin. Nako. Palagay ko hindi nila gagawin yon kasi walang advantage sa kanila yun. Walang advantage yun. Ang gusto nila, kung meron pang isa pang or 50 pang bansa na yumaman, malalo pinaka matutuwa dyan yung China Bakit? Ay, mas maraming bibili ng rubber shoes nila. Tama. Mas maraming bibili ng cellphone nila. Di ba, lumalaban na sila sa mga kung sino may cellphone. Nakita nyo, pumunta kayo sa mga mall. Ano yung mga cellphone na dyan? Oppo, mga kung ano, yung mga gadgets, Lenovo. Lahat yan, di ba? Sa China yan, Huawei, Xiaomi, Redmi, kung ano man lahat yan. Pati yung Apple, made in China na rin. Doon na rin yung mga Kaya nga. Sabi ko nga kaya pala meron kang ganyang kagaling na Apple kasi made in China. Dahil kung magaling yung made in America, dapat ang Apple, American brand, doon nila gawin. Ba't sila naghahanap na ibang lugar kung saan nila pagagawa yung Apple nila na yan? Yun naman ang binibili natin, di ba? Pero Senadora, hindi, wala nang border Nagkaroon na nga ng globalization at natuklap na yung mga pader na naghati-hati sa atin na wala na lahat yun diba? Pero balikan natin yung katanungan or yung usapin na tayo kasi lagi natin ginagamit yung national security or security ng bansa, etc., etc. Dahil nandito sila at delikado ang buhay natin. Alam mo, simple lang Kung ako po tatanungin nyo, at ito hamak na maliit naman na kaisipan lang, ang masasabi ko lang ay ganito. Ang number one threat sa national security ng Pilipinas ay number one, ito number one, gutom. Gutom. Huwag natin hanapin yung threat sa labas manggaling, dito sa loob. Dito sa loob manggaling. Internal. Gutom? Gutom. Kamangmangan. Number 3, yung kalusugan. O hanap buhay. Yan mga apat na yan. Pag sama-samahin nyo yan ang national security issue natin. Kung gagawin natin, gusto ng mga tao, konti lang sila ang kikita sa smuggling, kikita sila sa smuggling ng pagkain, smuggling ng kung ano man, kung asukal, bigas, sibuyas, bawang, kung ano man yung ini-smuggling na yan, kahit na iba't ibang kalakal pa. Yan ang national security issue. Huwag natin hahanapin natin doon sa iba para malihis tayo sa usapan dito sa ating bansa. Nakita ko, alam mo sa cellphone, may nagpapahiram ng pera. Kalating porsyento isang araw. Galit kayo sa 5-6? Yung 5-6, galit kayo sa 5-6? Makita mo, nandyan nakalagay sa cellphone. 0.5% a day ang kanilang interest. Pwede ka humiram ng 25,000 hanggang magkano. Kahit ilang minuto lang, mabibigay sa iyo ang pera. Kasi 0.5% a day. Nakita mo yan? Kung ibig sabihin, may kumakapit sa patalim. Ibig sabihin, ganyan na katindi yung sitwasyon. Pag nag-uusapan nyo, yung mga isla doon, yung mga bato doon, o kung ano man, buhangin, na hindi alam ng mga ibang Pilipino kung nasan yan, pero dito muna natin tingnan. Bakit? Isang putok lang. Pag nahulog, kaya ito si Governor Mamba, bilib ako sa kanya. Bakit? Talagang sinasabi niya,
na ayaw niya yung base militar ng Amerikano ilagay sa Cagayan. Bakit? Dahil yan ang base militar ng kalaban ng ating kapitbahay. Kung gusto nila, upakan yung kalaban nila at yung kalaban nila, nandyan yung mga armas at yung mga sundalo at yung mga barko at iba pa dito sa kanilang kapitbahay. Hindi dahil gusto nila tayong bombahin. Hindi. Yung kalaban ko, tinuturing nyo, kaibigan eh. Yung kalaban ko, na wala naman dapat dito. Kung sila nag-aaway, dapat yung barko ng China, dalhin nyo dun sa may bandang San Diego, sa California. Tama. Dalhin nyo dun sa bandang Miami. Dalhin nyo sa bandang New York. Dalhin nyo doon yung mga barko ng Chinese at kayo mga Amerikano, yung mga barko nyo, makipagpatintero kayo dun sa banda sa inyong teritoryo. Huwag kayo dito magkalat. Bakit? Lahat ng nakikinig dito sa programa nyo, ang paraan ng kanilang pagkuha ng kanilang pera, number 1, napanganak sila na mayaman. Ay pera sila. Number 2, napangasawa nila may pera. Number 3, nagtrabaho sila ng buong buhay nila para magkapera. O number 4, kung ano man yung inipon ng anak nila, nag-OFW, yun lang, ipon at para magkaroon lang sila ng pera. Maraming paraan ha. Lahat yan. Baliwala po yan. Magkaroon lang ng isang sabog, ng isang bomba, hindi pa nuclear, kahit anong klaseng bomba, hindi kailangan sa gitna ng Makati gawin yun eh. Pwede mangyari yun. Magkamali sila ng target, tinamaan ng Makati, pati ako, ubus na, tapos na itong programa natin. Pero ang ibig ko sabihin, ito lang. Lahat kayo na merong binibili na kotse, hinuhulugan ng mga kondo, mga alahas na naipon, kung ano man yung naipon ninyo, barya po lahat yan. Ngayon pa lang, sinasabi ko, hindi, ayoko talaga ng gera. Kahit na yung kwento lang ng nanay ko, 12 years old lang siya, pagtakbo nila mula Iloilo, nagpunta hanggang all the way to Antique, sila doon nagtago. Ayoko po mangyari yun sa atin. At pag alis ng hapon, yung bahay namin sa Iloilo, binomba yan ng Amerikano. Napatayo lang ng lolo ko ulit yan eh. After the war, 1945, mga ganyan siguro, napatayo niya ulit yung bahay na yon. Pero sabi ko sa inyo, hindi tayo kailangan humanap ng kakampi o hindi tayo kailangan humanap ng kalaban. Hindi po. Hindi yun ang dapat natin gawin. Ang dapat hanapin natin, paano magiging walang gera na dadaan dito sa ating bansa. Dahil pag nagkaroon ng gera dito, madadama yung buong ASEAN at anong tingin nila sa Pilipinas? Basura talaga kayo. Ang tingin nila sa Pilipinas, mga tanga kayo. Nang maunlad na tayo dito, kayo ang magiging dahilan kung bakit nagkakagulo dito. Hindi nila sasabihin China naging dahilan. Hindi. Bakit? Dahil sa China, umunlad sila eh. Nadala tayong lahat sa pag-unlad eh. Di ba? Nadala tayo lahat sa pag-unlad. Eh, tingnan mo nangyari sa Australia. Kung ano-ano pinagsasabi na tungkol sa COVID, na sa China, blah blah blah, kung ano sinabi ng Australiano. One sentence lang sinabi ng China eh. Kaya hindi na kami bibili ng alak sa inyo. Hindi na kami bibili ng alak, hindi kami bibili ng keso, hindi kami bibili ng karne sa inyo. Ano nawala sa kanila? 40 bilyon dolyar. Di ba? O anong ngayon? Tapos na yung COVID, lahat nagkalamatay na yung mamamatay, nabuhay yung mabubuhay, yung nagsisimula muli, nagsimula na ulit. Hahalukayin natin lahat yon. O, di ba? So, ngayon, ito ba, pag sinabi ba ng China, sige, ay nako, gulo-gulo niya, mahirap yan, baka huwag na tayo bumili dyan sa Pilipinas. Minsan na nila... Walang mawawala sa kanila. Lahat ang pwede nilang bilhin sa atin, mabibili nila sa Indonesia, mabibili nila sa Vietnam, mabibili nila sa Thailand. Ano ba meron tayo na wala silang lahat? Diba? Minsan na rin nilang ginawa yan, Senadora, nung panahon ng Aquino administration, hindi na sila nag-order ng saging. Kung saging, hindi ganun, malaki ang impact niyan sa atin. Ha? Pero hindi ganun. Yung ibig sabihin, yung mga nasa Bicol o yung mga nasa Cebu o yung mga nasa Ilocos, hindi nila maramdaman yung hindi bumibili ang saging ng ang China sa atin, hindi ba? Hindi nila mararamdaman yon. Pero ang ibig ko sabihin, yung impact sa taong bayan,
kahit saang dako ng Pilipinas, 7,000 isla tayo eh. Kaya hindi mo masasabi kung anong masama sa isang lugar, mararamdaman ng kabilang lugar. Hindi naman gano'n, ano? Pero masasabi ko lang po dyan, ang kailangan natin, yung kalakal natin ay bilhin. Ang problema natin, wala po tayong kalakal dahil wala po tayong pabrika. Ako, gumagawa ako ng damit, katulad nitong suot ko. Damit, ano? Apo. Gunting ko, na binibili, imported. Karayom, kailangan bilhin ng mga dressmaker, yung mga kusturera, imported. Tape measure, plastic lang yan ha, plastic lang na nakaroll yung ganung papel ha, tape measure, imported. No? Mga sinulid, imported. Yung tela, imported. Saan tayo pupulutin? Kaya ba natin? Halimbawa, isara na lang natin yung pintuan natin. Dahil may gera. O ayaw natin papasukin. Sige, simbat na kayo. Hindi natin kaya yun eh. Dahil yung bigas natin imported eh. Di ba? Nung kailan lang, nag-import tayo. 400,000 tonelada na asukal. Hindi natin kaya yun. Kahit paano mo tingnan, hindi tayo mabubuhay ng sarili lang natin. Hindi kamukha ng mga ibang bansa. Katulad ng Vietnam. Meron silang naglilinis tinanim. Bagamat, 5 million tons. 5 million tons ng bomba ang hinulog sa Vietnam galing Amerikano. 5 million tons. Isipin mo, 5 million tons ha. 25 taon ang digmaan dyan. Pero, yung kanilang kaunlaran, lampas na yung sa atin. Nalampasan na tayo. Kaya, sabi ko nga meron akong nabasa kayo kung saan ko nabasa yun eh. Dito rin sa internet. Ang sabi ng China, meron kami, tinatanggap nila yan ha, meron kaming century of humiliation. Napahiya kami, inupakan kami, nilusob kami, wala kami nagawa, mahina kami, nagutom kami. Alam namin kung anong ginawa ng Hapon, yung Nanjing Massacre. Pinag-uusapan pa nila hanggang ngayon. Ilang milyon ang pinatay dyan sa Nanjing. Di ba? Pagpasok ng Hapon, ilang milyon ang Chinese na namatay at nasira lahat dahil sa Hapon. Inaaway ba nila? Ginagera ba nila? Hindi. Sinabi nga nila eh. Pinatawad na namin sila. Lahat yung mga yan. Pinatawad na namin lahat yung mga sumakop sa amin na yan. Yung nagtambak sa amin ng opium, yung mga taga-Britain, yung mga British. Yung opium, tinambak dito. Sabi mo, tambakan tayo ng shabu, tambakan tayo ng opium. So, di ba? Okay. So, we forgive. But we will not forget. Di ba? Ngayon, parang nahirapan kong tanggapin. Wala akong masabi. 2 linggo na yata ako hindi nag-interview eh. Wala akong masabi. Bakit? Nakipag-usap tayo, Pilipinas, trilateral. Yung kausap natin, kakampi natin, Hapon, Amerikano, tsaka tayo. Yun yung 2 bansa na lumusob sa atin ng milyon ng pinatay, Philippine-American War at saka World War II. Di ba? Yung Hapon at Amerikano, ngayon, sila yung ating kakampi. Alam nyo, kahit na in my 100 next lifetimes, wala tayong kakampi. Sarili lang natin ang ating kakampi. Wala ho tayong maaasahan kundi sarili natin dahil sila, kani-kanila pong interes yan. Kung ang bansa na gusto magtinda ng aeroplano, barko, bala, bomba, meron silang interes. Di ba? Yan. Senadora. Hindi ating interes yun. Hindi ating interes yun kasi wala tayong ganung produkto. Ang number 1 produkto natin, tao. Tama. Tao. Tingnan nyo yun. Mga 35 billion ang ating kinikita from overseas workers. Di ba? Sabihin man nila, mas mataas ang kinikita natin sa electronics. Baka 40 billion ang kinikita natin sa electronics. Imported lahat ang pyesa ng electronics eh. Tama. Ang natitira dito sa atin, latak lang. Yung sweldo lang ng Pilipino at yung pambayad sa kuryenteng mataas. Yun naiiwan dito. Marami diyang mga pabrika na yan, tax-free yan, sa tax-free zone. Hindi tayo kumikita ng buwis dyan. Di ba? Ang hinahabol natin ngayon na magbayad ng buwis yung mga nagtitinda sa internet.
Yung nagtitinda sa, yun lang ang kaya na nila. Nawala na sila ng trabaho. Nawala na sila ng negosyo. Yung pahahabulin mo, abay, hindi mo habulin yung mga pabrika na kumikita. O, di ba? Opo. Hindi ko naintindihan eh. Pero, Senadora... Eskwelahan lang ng katulad namin. Nahahabol kami ng BIR eh. Yun nga, doon sila mabilis. Doon sila mabilis sa pagtugis sa mga magnanakaw. Medyo mahina sila, pero doon sabi siguro ito madali itong matugis kaya itong ma-pressure, magbabayad ito. Kaysa doon sa mga magnanakaw sa gobyerno, hindi nila makita agad eh. Alam nyo, mahirap po mandaya yung eskwelahan katulad namin. Dahil pagpasok pa lang ng kinder, nakarehistro na sa DepEd kung ilan ang estudyante mo. Hindi ka pwedeng tumanggap na 1,000 estudyante, nire-register mo 300 lang. Hindi ko pwede ganun. Kasi yung estudyante na grade 1 hanggang grade 12, hanggang college, yung record niya tuloy-tuloy po yan. Di ba? Wala naman inahan ng ginto. Kaya yung malit na bagay na yon, kahit sabi ko minsan may 10, 15 years ago, sabi ko sa BIR, kung sinasabi nyo, ganyan kami, pasaran nyo na lang kami. Pasaran nyo lang kami. Mas malaking kikitain ko doon sa halaga ng lupa namin eh. Kaysa nagpapatakbo ng eskwelahan. Serious. Kaya maraming tao nagsasara eh. Tama. Ayaw na nila yung sakit ng ulo na BIR kausap namin. Ayaw na nila yan. Pagod na sila. Paano tayo makahikayat ng mga foreign investor niyan, ma'am? Yan pa naman ang purpose nila kung bakit daw babaguhin yung konstitusyon, pag-iikot sa ibang bansa, dahil para daw makahimok ng maraming mga investor. Pero yan yung realidad na mga local pa lang negosyo. Alam nyo, ang foreigner, tinitingnan kung ano yung negosyo ng mga lokal na kumikita. Okay? Nakita nila sa ibang bansa, Indonesia, Malaysia, Thailand, pabrika, production. Dito nga, patis lang eh. Patis lang. Ang mundo bumibili ng patis sa Thailand, hindi sa atin. Example yan. So, ang tinitingnan ng foreigner dito sa atin, kung papasok sila, hindi, ano ba ang pinagkakita dito? Ayala, Gokong Way, SM, yan, mga ganyan. Pinagkakakitaan dito, lupa. Lupa, building, mall. Yan ang pinagkakakitaan sa Pilipinas. Kaya yan ang gusto nilang pasukan. Hindi sila nandito para sa pabrika. Dahil kung pabrika, hindi sila makamay-ari ng lupa. Okay? Sa China, nandun si Elon Musk, Tesla. Sa China, nandun si Apple. Tama. Ano sagot nila? Nung tinanong yung presidente ng Apple, bakit ka nasa China? Dahil ba mura ang sweldo sa tao doon? Ang sagot niya, sabi mo sa akin kung saan merong murang sweldo sa China, pupunta ako doon. Dahil wala akong alam na murang sweldo doon. Nandito ang Apple sa China para maibigay yung Apple, yung Mac, yung Apple na ginagamit mo. Ganyang quality. Kaya kami nandito. Hindi dahil makakabili kami ng malaking lupa. At hindi dahil sa mura sweldo. Pero, pagka ako maghanap ng telecommunications engineer o kung ano man ang kailangan ko, sa Amerika, makakapuno ako ng 2 classroom. Sa China, pag ako naghanap ng ganyan, football field, mapupuno ko ng engineero. Simpleng sagot, di ba? So, hindi dahil ibebenta natin yung gusto nating lupa sa kanila para pumasok sila dito. Sinong kikita dyan? Yung mga may lupa. Tama. Yung palang lupa, never ka na magkaroon ng lupa. Pati panahon ng anak mo, lalong wala na kasi nabenta na lahat yan. Kinuha na lahat yung lupa na yan. Ngayon pa lang, na hindi pa nandyan sa Constitution, yung mga may kaya bibili ng lupa ng libo-libong hektarya, kinuha na yan, nabili na yan ng barya. Bakit? Dahil pag napalitan yung Constitution na yan, sino may hawak ng lupa? Sila ang kikita. Isa na yan. Pangalawa, yung kuryente natin ay masyadong mataas. Ang halaga. So yan, isang problema yan. Pangatlo, yung transportation. Kung pupunta ka mula Pasay hanggang Caloocan at aabutin ka ng 2 oras sa EDSA, pupunta ka ng Green Hills, abutin ka ng 1 oras at kalahati.
sa EDSA, mahirap. Yung mga eroplano, lagi na di-delay, lagi nagpapalit ng schedule, mahirap di ba? Yung airport, ang pila sa airport, minsan 1 oras, 2 oras, 2 oras at kalate, para makalusot ka lang doon sa immigration. So, yan nakikita ng foreigner yan. Ang foreigner nag-o-observe kahit anong bansa, ano ang negosyo ng lokal na kumikita. Yan ang papasukan ko. Yan. So, wala tayong maibuga na kumikita ang mga pabrika dito, kaya maraming trabaho dito. Kumikita ang mga pabrika dito, kaya mura ang bilihin dito kasi local yung mga products. Wala pong ganon. Kaya wala po dito. Opo. Yung doing business. Ito, kausap mo na yung nasa taas, yung nasa gitna, ganito, hanggang doon sa barangay level, meron pa manggugulo. You know? Kaya may problema tayo sa ganyan Yung ease of doing business. Hindi natin tinatanggap yan. Pero yung consequence ng mga bagay na ayaw natin tanggapin na realidad dito sa ating bansa, yan ang katotohanan dito sa ating bansa, hindi natin tinatanggap yan. Parang pikit mata tayo. Deadma lang tayo dyan sa mga ganyan. Hanap tayo ng ibang dahilan kung para gusto nating isulong yung gusto nating isulong na wala namang katuturan. Kasi talagang isipin mo, ano mangyayari sa apo mo? Gusto nyo pa bumili ng lupa? May house and lot kayo? Wala ka nang mabibili. Naubos na yan lahat. Yung dati binibenta 3,000 per square meter. Diyan lang sa Laguna o diyan sa Cavite, 3,000. Magkano ngayon? 45,000 per square meter? So, kung kaya nyo yan, di masaya kayo. Opo. Di ba? Senadora, meron ako ipapakitang caricature na likha ni Pusang Gala, no? Kung pwede natin na maipakita. Ayan. At nakikita natin dyan, sabi ng Pinoy daw, sabi, sasakupin na tayo ng China, pero existing na yung mga EDCA sites dito. Ang China nandun lang sa South China Sea. Kumbaga, nandito yung mga Amerikano. Sino daw yung... Basta pag sinabi niyo yung salitang China at sasakupin at Pilipinas, diyan ako natatawa. Bakit? Meron silang kalating bilyon. Siguro 3 to 500 million people who are still poor, who are still hungry, who are still, working very hard to try to, solve their own problems. Ibig sabihin, gusto pa nila ng another 100 million na ganun, dagdag. Una-una. Pangalawa, kung gusto ng China sumakop sa atin, ba't sila hihintay sa ngayon? 3,000 taon na sila nandito, balik-balik lang sila Pabalik-balik lang sila. Pangatlo, naghihintay ka na sakupin ka ng China. Sa buong mundo, hindi ko alam kung anong bansa ang naghihintay na sakupin ng China. Bakit? Isa lang ang Chinese military base nasa Djibouti sa Africa. Sa Africa. Isa lang So hindi ko alam kung paano sasakupin ng mundo ang bansa na may isang base. Number 1. American base. Ito yung, baka hindi totoo yung sinasabi ko today na nag-uusap tayo Ito, mga siguro 2 weeks ago. 751. Tingnan nyo sa internet, how many US bases are there in the world? Ang sagot doon ay 751. Ewan ko baka ngayon 750, 752, o 780, o 760. Hindi ko alam. Basta yung 2 weeks ago, ang nakita ko ay 751 American bases in the world. Based doon sa ganong statistics, ano ang bansa na more or less mas may intensyon sumakop ng kahit sino? Hindi lang tayo Basta meron siyang, ewan ko, tingnan mo sa internet. Kasi minsan hindi ako masyado mabilis sa ganyan tingnan mo, ilan ba ang base militar ng China sa mundo? Isa. Ewan ko ngayon, baka 2. Isa. Sa Djibouti, Africa. Yung pangalawa, ilan ang American bases sa buong mundo? 751. Okay? So, based on that, those statistics, kung 7 sila dito, that means, ang 1% ng American bases sa buong mundo ay nandito sa 7,000 isla natin na meron tayong 100 milyon tao. Yan ang statistics na hindi naman ako
spokesman ng Chinese Embassy. Hindi nga ako kilala ng ambassador nila eh. Hindi ba? Meron akong nakita dito, Senadora, ang nabanggit mo, yung sabi mo kanina na 750 bases. 51. 51 na. Ng isa. Pero ito ay as of pa ito July 2021 pa ito sa at least 80 na mga bansa. At ang may pinakamaraming base militar ng US ay kapitbahay lang natin, Japan. Kaya nga, ang ibig ko sabihin, kung merong mananakop sa mundo, dapat nakapwesto na sila. Tingnan mo halimbawa yung Iran. Yung Iran, sabi lang, yung Iran, gigirahin ang buong mundo. Okay, tingnan nyo, ilang base militar ang nakapaligid doon sa kanila ng Amerikano? O, di ba? So, sino ang nanggigera ng sino? Yun ang hindi ko maintindihan kasi ako, simple lang ako mag-isip. In the final analysis, lahat yung sinasabi ko, lahat ang sinasabi ko ngayon, isa lang ang gusto kong mangyari. Walang away dito. Yung katahimikan, huwag yung katahimikan ng simenteryo. Ay, tahimik sa simenteryo Gusto nyo katahimikan? Pumunta kayo sa Memorial Park kung di tahimik doon. Diba? Pero yan, ayoko yan. Ang gusto ko mangyari na dito sa ating bansa, may matagalan katahimikan, may katarungan na uri ng katahimikan, yung may kaunlaran dahil ang tao ay may ginagawa dito sa sariling bayan. May produkto tayo na ibibigay sa mundo. Hindi yung pinakamagagaling natin, pinakamatatapang, pinakamalakas ang loob, pinakagusto makipagsapalaran, umaalis. Yun po ang gusto ko mangyari na dito po sa ating mismong bansa. Diba? Kasi bakit pinagmamalaki natin tayo number 1? Magaling tayo maging DH. Bakit? Bakit hindi tayo pwede maging number 1 sa ibang bagay? Sa pinakamaraming plastic, nakakalat tayo. Sa pinakailalim na mahina sa mathematics, sa science, sa English, sa reading, tayo. Bakit yung pinaka, yun ang pinakabulok, yun ang tayo. As a nation. Pero, as people, yung pinakamagagaling na doktor, andito. Yung pinakamagaling na engineer, nasa atin. Yung pinakamagaling sa IT, si Bulata o sino, isa. Pero iisang tao, isa. Yung pinakamahusay na nurse, atin. Yun, isa. Pero as a nation, sablay Wala. Diba? Parang, oops. Walang tatak. May problema, diba? So yun ang gusto ko sanang makita, na pag meron tayong kaunlaran, maayos yung pagpalakad ng ating pamahalaan, nakakaintindi tayo kung ano ang national interest natin. Hindi pag tayo tinanong, okay, eto tayo, mag-meeting tayo tungkol sa kapayapaan, sa kaunlaran, sa katarungan, blah, 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 lahat nito pag-uusapan natin. Ano ang ating national interest? Para bang ang sagot natin oops, teka muna tatawagan ko muna yung Washington. Doon, bago ko malaman kung ano yung national interest natin. Doon po tayo natatalo. Dahil lahat ng bansa sa mundo, pag tinanong mo, anong national interest nila? In 2 seconds, sasabihin nila sa'yo. In 1 second, sasabihin sa'yo, ano national interest nila? Anong interest nila bilang isang bansa, isang bayan? At ang bayan ay hindi building, hindi lupa, hindi dagat, hindi. Tao. May gera, World War II, nagkaroon ng reparation, ilang kalabaw ang binalik nila sa tao na wala ng kalabaw? Ilan kubo ang ginawa nila sa tao na wala ng kubo o bahay? Ilan araro ang sinuli nila sa tao na nawala ng araro? Hindi. Yung reparation, dito lang sa kukunti lang, dito sa taas. Sila lang ang tatanggap ng reparation. Hindi reparation ng bansa yan, Hindi. Kaya pagkatapos ng gera, yung mahirap pa rin or lalo pang naghirap. So makikita natin yan. That's the track record of everywhere. Everywhere there's destruction, there's devastation, there's war, ganyan. Yung Gaza, dati sa Ukraine. Ngayon, sabi nila, pagkayang hindi namin, kinampihan natin yung Ukraine, babagsak ang Russia, mamumulubi silang lahat. Sabi ng Russia, di bahala kayo. Meron kami sariling pagkain. At ngayon, yung mga bansa kung saan kami bumibili ng mga kalakal, tinatanggap yung pera namin. So, yung Russia is as is. All this blah blah blah, basura blah 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 na babagsak ang Russia, babagsak ang ganito, mamumulubi sila. Namulubi Europe Kasi pagdating ng winter, in 6 months time, lalamig na naman dyan sa
Europe. Magkano heating nila, yung heater nila, magkano gastusin nila sa kuryente o sa langis o sa uling or whatever ang gagamitin nila, magkano yan? Ba? So, hindi na ganun ang sitwasyon katulad ng sitwasyon nung 1940s, 1930s, 1920s, 1950s. Hindi na po ganun. Di ba? Iba na ang sitwasyon. Sino ngayon ang bumibili ng ginto? Pag itong mga bansang ito, titingnan nyo, bibili sila ng ginto. Uy, yung ginto umakyat na ng natutak na ginto. Dati 3,000 lang isang gramo ng ginto dito sa atin. 3 milyon isang kilo. Ngayon, 4 na milyon na mahigit. Ba? 25% yun, ha? Wala pang isang taon. So, bakit ang tao bumibili ng ginto? Natatakot sila eh. Natatakot sila magkagera eh. Kaya kung meron ka man, kung ano man ang meron ka, at pinahahalagahan mo yan, susunod lamang sa buhay mo, number 1 is, huwag magkagera. Huwag. Ano man ang dahilan, sino man kayo nagsasalita, yung lahat ng nagsasalita na, magigera, yung Chinese, ganyan, na water cannon, okay. Yung China may claim, Vietnam may claim, Brunei may claim, Malaysia, tayo may claim. May water cannon ka, water cannonin mo sila. Walang namamatay sa water cannon. Hindi yung water cannon ka, tapos pag water cannon ka, may dala kang 20 media. Parang sine, ano yan, shooting? Di ba? Opo. Mahirap paniwalaan eh. Kung malita akong tao eh. Pero kahit pa paano, meron kong konting isip. Di ba? Water cannon ako, anong kala mo? Water cannon hindi kita. Pareho tayo may claim eh. Di ba? Sinuntok mo ako, suntukin kita. Hindi naman, buti sana kung nuclear bomb yung tinama mo sa akin. Kung nuclear bomb yung binomba mo sa akin, malulusaw na ako, tingnan natin kung anong gagawin ng Amerikano. Tingnan natin. Dahil yung mga bomba galing China, pwede naman umabot ng Alaska yun eh. Di naman malayo Alaska, di mo lang kailangan bombayin ng New York. 15,000 kilometers away. Hindi naman yun ang kailangan mong bombahin eh. Yung Alaska lang, lipat mo lang. China, Korea, susunod, Alaska na. Di ba? Subukan yung magbomba ng isang glacier doon. Itong nuclear na ito, marunong mag-isip. Kung marunong mag-isip, hindi nila gagawin yun. Kasi pag nagpasabog ka ng ganyang bomba, after 2 weeks, pati ikaw, patay ka na rin. Ito yung nanggaling sa puso ko. Yun nga po. Na mga kababayan, huwag natin pahintulutan na dito magkagulo. Ayun. At hindi lang gulo hindi lang gulo, rally-rally riot, strike ng jeep, hindi ganyan gulo Hindi. Ang sinasabi ko, isang bomba lang mahulog dito, lahat ng inipon nyo, lahat ng mahalaga sa inyo, buhay man, pag-aari man ng kung ano-ano, mauubos at mawawalang halaga lahat yan. Wala kayong lalapitang kapitbahay, wala kayong lalapitang kaibigan o kamag-anak dahil bawat isa ay tatakbo para sa sarili niya. Magpo-provide at magtatago para lang sa sarili niya. Hindi kayo kasali. Yan ang mangyayari. Kaya wag natin gustuhin yung mga ibang World War II na may experience. Patay na yon, wala na sila dito. Di nabubuhay, kwento na lang. So wag natin maging hangarin na dito magkaroon ng digmaan. Ayan. Senadora, maraming salamat. Walang panalo sa digmaan. Lalo na tayo. Tama. Dahil yung digmaan dapat sa atin dalawa doon sa kanila di ba? Oo nga. Tapos dito nila gagawin para walang mamatay sa Amerika. Parang Vietnam War, Korean War. Afghanistan, wala naman 50,000 ang sundalong Amerikano namatay sa Vietnam. Ano ba yung 50,000? 3 milyon ang Vietnamese na namatay. 3 million Vietnamese died in the Vietnam War. 50,000 American troops died in the Vietnam War. So, hindi ba? Ang gusto ng Amerika, lahat ng mundo magkagulo, magkagera na kayo, wag niyo lang kaming galawin. Ayan. Dati, dahil maikli lang yung natatravel ng missile, di ba? Ngayon na yung missile mas mabilis na at mas malakas na at mas mabigat na, ilang tonelada na, at hindi lang sila ang meron. Dati, kayang-kaya lang buyuin lang ng tao. Parang sinisindak mo lang lahat sila ganyan. Ngayon hindi na, dahil marami nang meron pa. Maraming salamat po, Senadora, sa inyong oras at panahon sa ulitin. Ingat po kayo. Ayun, salamat din.